Magandang araw po mga kababayan. Saan mang sulok kayo ng Pilipinas naroon. Barangay, probinsya, syudad. Sa ibang bansa man kayo naroon, magandang araw po. At sana po mag-ingat po tayo sa mga sakit. Uso po ngayon dahil tag-ulan, baha, bagyo. So, ingat po tayo lahat. Ito po ang RSF Vlogs TV. Create ko po ito upang makapagbigay po ako ng sarili kong opinion, kuro-kuro. At reactions po doon sa mga nababalitaan ko sa mga mainstream media, social media, at saka sa mga vlogs ng mga kapwa ko mga vlogger. Ako po ay tinatapat ko po kayo na wala naman akong laptop na gamit, cellphone lang po ito. At hindi ako makapagbigay sa inyo ng mga videos o mga pictures kasi yun nga po. Pero gusto ko lang pong magbigay ng opinion dito sa pinaka-current po ba, itong baha, bagyo. Kung natatandaan po ninyo kung kayo ay nanood sa zona ni kagalang-galang, pinakamamahal nating presidente Bongbong Marcos, no? Binanggit po niya sa zona na yung budget niya sa flood control ay 200 billion. Nakatapos siya ng 5,500 flood control projects niya. Ano po, sinabi po niya at pinalakpakan po ito ng ating mga honorable na hindi naman mga kurakot kasi bawal daw po bawal silang sabihan na kurakot. So mga honorable sila, ano po? Sila ay hindi magnanakaw ng pera ng bayan. Sabi, bawal po 'yan, baka ipakulong po ako, di ba? So, ang mga taxpayers po natin nagpapakapawis upang magbigay ng mga tax natin. Simpleng-simple po ang paliwanag sa mga taxpayers kahit na po ordinaryong tao ka lamang. Ikaw po ay taxpayer na kasi pag bumili ka ng pagkain, bigas, ulam, gulay, bago po yan makarating sa ating sa ating mga palengke na binibili natin sa mga tindahan, yan po ay nagbabayad po yan tayo ng tax diyan. May tax po tayo kahit simpleng tao lang tayo, simpleng mamamayan lang tayo. So lahat po ng mga tao ng buong Pilipinas ay nagbabayad ng buwis. At saan po napupunta ang buwis natin? Pag-usapan po natin itong 200 billion budget ng DPWH para sa flood control ni kagalang-galang at pinakamamahal nating Bongbong Marcos, no? Ayun. Sabi niya nakatapos siya ng 5,500 flood control projects. Ay alam niyo po, ganito yan eh. May nakikinig po. Halimbawa, yung iba sa atin hindi naman nakikinig. May nakikinig po sa taas. Nakarecord po yan. Ngayon, ginawa ni Lord. Anong ginawa ni Lord po? Binaha niya. Pinabaha niya yung para makita po kung totoo yung sinasabi ng ating kagalang-galang, pinakamamahal na presidente Bongbong Marcos, kung totoo ang kanyang sinasabi at hindi kinurakot ang pundo na 200 billion. Sana punta yun kung sakali man. Sige, pag ngayon, in-interview siya sa isang anong tawag doon? Yung basta in-interview po siya sa isang ng mga mainstream media. Kung ano daw ang nagawa, yung ano daw ang nangyari doon sa 5,500 projects niya sa flood control na nagkakahalaga ng 200 billion pesos po. Ang dami-dami po noon. Dami. Sabi ng ibang vloggers, yun daw magandang kalsada, binabakbak para lagyan ng mga kalsada, simintuhin. At yun namang lubak-lubak na kalsada, sabi ng isang vlogger, hindi ginagawa. Hindi ginawa, ay alang siya, kalubak-lubak siya doon. So ngayon, pinabaha po ni Lord. Alam mo kasi naniniwala po sa Panginoon eh. Ngayon sana kilabutan po sana ang mga pumalakpak. Kilabutan po sana si Bongbong Marcos, ang ating kagalang-galang. Kasi bawal po sabihin na siya ay ganun eh. Igalang natin, siya ay kagalang-galang at pinakamamahal nating presidente ng Pilipinas. Nilubog ng Diyos. Diyos pong kitang-kita po eh. Kitang-kita. Kung ako sa akin hindi ako makapagbigay sa inyo ng mga video tungkol diyan sa mga nangyayari sa
Pero nakikita ko po yan. Kung sakali man pong hindi nyo napanood ang mga sa TV ninyo, sa cellphone ninyo, ang mga baha, buong Pilipinas po yan. Buo. Lahat po. Ang iba yun, sumisigaw na ng tulong, tulong. Ang iba doon, nasa ibabaw na ng dahil sa lakas ng baha. Ang ngayon, alam mo, hinahanap nila ngayon si Vice Presidente. BP Sara ang hinahanap nila. Si BP Sara ba presidente? Presidente ba natin si BP Sara? Si BP Sara po ay, kung saka ang function niya, ay siya ang papalit sa presidente kung sakaling. Kung sakali. Di ba ba? Lampa ang ating presidente. Kung sakali lang. At saka may incapacitated siya. Yun. Papalit ang vice president. Pero hindi niya trabaho yan. Pero kahit hindi niya trabaho, alam nyo, sinisisi nila si Duterte dahil dyan sa sa baha niya yan eh. Si Duterte, si dating presidente Duterte, Rodrigo Roa Duterte. Sinisisi nila. Pero sabi ni sa interview, sabi ng ating kagalang-galang at pinakamamahal na presidente ng Pilipinas, Bongbong Marcos, sinagasaan daw ng barko eh. Yung pinagawa niyang project na flood control. Sinagasaan ng barko kaya tayo daw ay binaha. Di ba? Scapegoat lang niya yan eh. Scapegoat. Hindi ba siya kinikilabutan sa sinasabi niya? Ito naman, ito masasabi ko lang, hindi ko naman kinukontra ito si Senador Jaime Marcos. Pero siya, pinagtatanggol niya. Hindi naman tahasan niya pinagtatanggol, pero por Diyos, por Santo naman. Senador, sabihin mo na kasi ang totoo. Kung ikaw ay talagang para sa taong bayan, kasi kung makapagsalita kayo, lalo na yung ibang mga senador, mga congressman, para sa taong bayan ito, aanin namin ng ayuda. Ganyan, kailangan ng tulong. Sino unang nagpadala ng ayuda? Vice Presidente, Office of the Vice President, OVP. Nandun, kahon-kahon. Kahon-kahon, ang pinadala ni OVP doon sa mga nasalanta na mga pagkain po yun. Anong ginagawa ni ating pinakamamahal na presidente? Nagmi-meeting sila kasamang kanyang mga cabinet. Ngayon, hindi nila alam kung paano. Kung kailan kasi, alam mo kasi, mahihirap o hindi ko kayang sikmurain na ikumpara sana, na hindi ko sana ikukumpara ang dating administrasyon ni PRRD dito sa kay Bongbong. Pero tinan mo naman, noon pa, kasi Pag-asa, alam mo naman Pag-asa, yan ang nagpupurka sa atin. May bagyo, super typhoon. Noon, isang linggo pa lamang yan, nakahanda na kahit hindi matuloy ang bagyo, nakahanda na yung DSWD nakahanda na yan. Ano ngayon ang DSWD natin? Nasaan yung Gatchalian na yan? Nasaan yan? Nasaan yung DILG? Bakit hindi nila ma-rescue ang mga tao ng kagad-agad? Nagbi-meeting pa lang kayo, andun na, bumaha na, nasa kapiligro na ang mga tao. Nakakahiya kayo, kagalang-galang kayo, nakakahiya. Kagalang-galang kayo, nakakahiya kayo. No, wala kayong kwenta. Wala kayong kwenta. Yan ay sarili kong opinion. Kung pagbabasihan ang ginagawa ninyo ngayon, totoo lang, wala kayong kwenta. Diyon po muna ako. Doon po muna tayo sa baha. Yun ay sinubok ng ating Panginoon ang mga sinabi ni kagalang-galang na Presidente Marcos. Sinubok yung kanyang nakahanda daw siya, naihanda niya, nagpatayo siya ng 5,500 flood control projects na nagkakalaga ng 200 billion pesos. DSWD, walang DILG, walang aksyon, no? Tapos itong DPWH, Asan na po ang projects ninyo sa halagang 200 billion? Kaninong bulsa, kaninong account sa bangko ang nailagay yun? 200 billion, ang laki-laki po nun. Tapos, lang kayo mamimigay lang kayo ng ng ayuda. Hindi pa kayo nahihiya niyan? Aayudahan nyo lang? Samantalang wala namang katungkulan dyan eh. Yung BP natin eh. Sinasabi nasa ibang bansa, yung OBP,
Yung OVP ang kumikilos. Office of the Vice President ang kumikilos. Nakikita niyo sa ano yan? Mga kahon-kahon, sakong bigas. Mahiya kayo. Mahiya kayo. Mahiya kayo. Huwag niyong nanakawin ang hindi niyo naman pera. Pera namin yan. Pera ng taong bayan. Pera ng mga taxpayers yan. Hindi niyo dapat yang gastusin sa kung saan-saan. Dapat yan magastos kagaya. DPWH, kumilos ka. DILG, sagipin niyo ang mga tao sa baha. Ha? DSWD, magbigay kayo ng alalay ngayon. Hindi yung kung kailan wala namang baha, nagbibigay kayo ng ayuda. Ngayon niyo ibigay. At huwag niyo ibibigay yung mga na-stock ninyong mga pagkain ng baboy. Huwag yon. Yung mga tig 65 pesos ang ibigay nyo. Hindi yung 29 pesos na hindi na makain ng tao. Palagay mo sa amin, ha? Palagay nyo sa amin, ha? Palagay nyo sa mga Pilipinong, ordinaryong Pilipino. Di ba? Hindi kami baboy. Ha? Kung kayo ay naibuto na, nandiyan na kayo sa Kongreso, nandiyan na kayo sa Senado, nandiyan na kayo sa mga pisto. Kung ano-ano mga kabalbalan ang ginagawa ninyo. Party dito, party doon. Tuwiro mo, ang sasarap ng pagkain ninyo sa Suna, 20 million. Tapos ang mga mahihirap, wala. Ha? Di ba? Naku. Asan ang mga konsyensya ninyo? Asan ang budhi ninyo? Asan ang budhi ninyo? Papalakpak pa kayo. Nakakahiya kayo. Nakakahiya po kayo. Pasensya na. Talagang ordinaryong tao lang po ako. Maraming salamat po. Sana kung magagalit kayo sa akin, wag nyo lang ako ipapatay. Gurgurin nyo lang itong yung aking video. Gurgurin nyo. Pero wag nyo ako ipapatay. Kasi, siyempre, kagaya nyo rin akong gusto rin mabuhay. Ngayon, kung kayo ay magagalit sa akin, i-like nyo na lang itong aking video para malaman din ng ibang tao. I-share ninyo. Ha? I-share ninyo sa mga mahirap, sa mga kaibigan ninyong mga kongresista, sa mga senador. O ito, si RSF TV, binabanatan tayo, mga gonggong, sinabi ko bang gonggong? Hindi ko sinabing gonggong. Pero mga, sinabi ko bang ulol? Wala mo sinasabing ulol eh. Bawal eh. Pero, mahiya po kayo. Anong masabi ko? Ginagastos ninyo ang pera ng taong bayan. Pagdating ng kalamidad, wala kayong naibibigay. Anong tawag ko sa inyo? Anong itatawag ko sa inyo? Sige nga, sabihin mo sa akin, congressman, kung sino ka man, magagaling lang kayo mag-imbestiga dyan, sinasayang nyo ang pera ng taong bayan. No? Pinaparatangan ninyo yung mga, alam namin yan. So, yung tungkol dyan sa Pugo, pinalitan nyo lang ng pangalan, pero nandyan pa din. Pinalitan nyo lang ng pangalan. Sus, para lang kayo magkumita at para lang kayo hindi mapuna. Yun lang yun. Pugo, huwag na natin muna pag-usapan ngayon yan. Sa susunod po yan. Marami po akong i-video sa inyo o gagawing video para dyan sa mga bawat topic po, isang video. Ngayon, ang topic natin ngayon yung baha. Yung kasinungalingan, kabugukan ng mga pumalakpak, ng mga sinungaling, at pinakamamahal natin mga honorable, congressman, senador, na present do sa Suna, at siyempre, pinakamamahal nating presidente, kagalang-galang na Bongbong Marcos, kagalang-galang na Chis Escudero, kagalang-galang na Speaker Romualdez. Maraming salamat at kayo po ay nagmi-meeting pa lamang habang bahang-baha na ang buong Pilipinas. Maraming salamat.